Okay, are you ready with the Word of God? Get your Bibles, please. Sabihin nga natin muli, I am accepted. I am blessed. I belong to a church community. I have dominion. I have eternal life. I have good Fridays in my life. Amen. I am first fruits unto God. Amen. EF, G, I have good Fridays. I am holy. Amen. I am in Christ. I have joy in the Lord. I am a king. I have the loving kindness of God. And now today, God shared to us something when He died and then resurrected from the dead. That is yung isang bagay na ginagawa lamang ng ilang mga tao sa mga nakaraan ay senior sa atin today. There are some things na naroon lamang sa special people, for example, sa Old Testament. And then, when Jesus Christ died on the cross, yung mga para lamang sa special people ay ibinibigay sa mga karaniwang sumasampalataya sa Kanya. For example, nang si Moses, nilapitan ni Joshua dahil nung sila ay nasa loob ng tent of meeting, ng Diyos ay naroroon, merong mga tao na naroon sa labas nung kanilang pinagtitipunan na sabi nga, hindi authorized, ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, nagpo-prophesy. Nagpo-prophecy. I think his name was Eldad and Medad. Eh sabi nagpo-prophesy sila. Aba, tumakbo si Joshua kay Moses. Sabi niya, amo, boss, sabi niya merong mga nagpo-prophesy doon, no? Hindi naman sila kasama dito sa grupong ito. Oh, sabi niya, nababahala ka ba? Na yung iba ay nagpo-prophesy at para silang mga prophet. Sabi ni Moses, I wish that all the people of God were prophets. In other words, sabi niya, I wish na lahat ng tao magsasaysay ng salita ng Diyos. I wish na lahat ng tao ng Diyos manggagaling sa kanilang mga labi ang salita ng Diyos. I wish that they were all prophets. I wish that they would all speak the word of God. See, today it happens. Your young men, sabi roon, your old men shall prophesy, your old men shall dream dreams. Because of the Holy Spirit, sabi niya, lahat ng tao ay pwede nang magsalita ng salita ng Diyos. Pinaparting ng Diyos sa bawat isa na, yes, you can now become a spokesman for God because the prophets are spokesman for God. But now this time, every Christian is a spokesman for God. Tagapagsalita tayo ng mga ating na-witnessan. Amen? In those days, there were special people na meron lamang special grace na sila'y makalapit sa presensya ng Diyos. These were the high priest. And that is once a year makakasama nila ang Diyos. Ang mga tao naroon lang sa labas ng kanilang tolda, inaabangan nila kung anong sasabihin ng Diyos sa mga paring ito. Because only the priests can come to God. They are the only ones who can come near to God. Sila lang ang pwedeng lumapit. At sila'y nakabukod sa pamamagitan ng isang kortinang napakakapal, halos 4 inches ang kapal, na pinagpatong-patong ng mga balat ng hayop. Malakapal na kortina. Kapal. Okay? And then the Bible tells us, when Jesus Christ died and rose from the dead, nung siya ay mamatay, ang sabi ng Bible, there is a special na nangyari, isang himala. Mula ron sa taas, ang sabi, yung kurtinang ito ay nahati mula sa taas pababa. Hindi maipagkakamali, it's a supernatural work. Ininterpret ng Hebrew ang mga pangyayari. Sa aklat ng Hebrews ay sinabi, sabi niya, the veil of the temple was rent because a new way has come. Sabi niya, meron ng isang bagong daan
Sa paghahapak ng kurtinang iyon na makapal, at ito'y nahati sa gitna, ipinapakilala, sabi sa Hebrews, na ang Diyos ay pwede nang makausap, ma-approach ng mga tao. At hindi lamang yung mga pari ang merong access sa Diyos. Sabi niya, ang access sa Diyos ay pinrovide sa atin by a new and living way. By the death of Jesus Christ, sabi niya, hinapak ang kurtina upang ang Diyos ay makausap ng tao, ng personal, na hindi lamang ang mga pari ang may privilege na lumapit sa Diyos, then sasabihin sa inyo ang kalooban ng Diyos. No. Every believer in Christ, remember yung letter P, has now become a priest of God. God made us kings, Revelation 5:10, and God made us priest unto God. 10:5, 5:8 ng aklat ng Revelation. Sabi niya, ginawa niya tayong pari, ginawa niya tayong hari. So yung privilege for some special people, by the death of Jesus Christ, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ay naging pribilehiyo na ng lahat ng mga sumasampalataya. That one privilege that I am saying to you now, to add to this, ang pribilehiyong ito that were reserved for some special people sa mga panahong nagdaan, ay ipinagkaloob na sa atin ng Panginoon. And I call this letter M, miracles in our hands. Sabihin nga natin, miracles in our hands. Chapter 16 ng aklat ng Mark, mula roon sa verse 15, hanggang 18, and Jesus said unto them, go into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. He that believeth not shall be damned. These signs or miracles shall follow them that believe. Lahat ng ito'y himala. In my name they shall cast out devils. Remember, nung araw, ang Panginoong Yesus lang ang gumagawa niyan. He said, I by the finger of God cast out devils. And then binigay niya ang ilan special people na mga tinawag na mga apostles at yung mga disciples. Pinagkalooban ng 70. Tinesting ang kapangyarihan ito na magpalayas ng demonyo. But now today, sabi ni Jesus, hindi lamang ito gagamitan ng mga special privileged people. Hindi lamang akong gagamit nito. Now I am sharing to you the power to cast out demons. Sabi niya, magpalayas kayo ng mga demonyo. Isa sa mga mapanira, mapangwasak na demonyo, for example, is the spirit of fear. Fear can easily be cast out. Amen? Espiritu ng pagkatakot. I remember for some reason, hindi ko maintindihan, I was there sa Singapore one time. At bibili ako ng ating projector noon. Mahal niya nung araw. 150,000 yan nung araw. Punta ako Singapore para bumili ng ating yung isang, yung isang LCD projector. Then pinagkalooban ako ng privilege na makastay sa isang magandang hotel, no? Pan Am. Taas, may ilang mga magagandang hotel noon, no? Doon sa Singapore, napakataas na yun. May nag-sponsor naman. So I was there. Suddenly, I was in the 13th or 14th floor yata sa mga panahong yun. Suddenly, gabi, dinalaw ako ng parang nilukuban ka, you know? Ng isang bagay na hindi maintindihan na nagpapakaba sa akin pagkatapos takot na takot ako at that time. Hindi ko malaman kung anong aking natatakutan. Wala naman kinatatakutan, pero takot na takot ako sa aking kalooban. Kumakabog yung aking dibdib. Then pinagpapawisan ako. Sabi ko, ano ba ito? Well, I remember yung sinabi sa aklat ng Timothy, God has not given us the spirit of fear. So I know that I am under a demonic attack. Hindi naman ako matatakoting tao eh. Okay? Lalo na, nakakilala na ako sa Panginoon. Lalo na nagpapastor na ako. So, hindi ako madaling matakot. But that night, I was so fearful. And then I remember the words na sinabi sa aklat ng Timothy, God has not given us the spirit of fear. And then of course, yung ating natutuhan dito, na these signs shall follow them that believe, sabi ng Bible.
Ito ay magiging himala at tanda sa mga sumasampalataya, magpapalaya sila ng demonyo. So in the name of Jesus Christ, I cast out the spirit of fear. And I said, in Jesus' name, ikaw na espiritu ng takot. I rebuke you in Jesus' name. So tumagal ito ng mahigit kalahating oras in Jesus' name. I said, in Jesus' name. Then I quote the words of God. In the name of Jesus Christ, God says, God has not given me the spirit of fear, but a spirit of love and of power and of sound mind. I use my power against you in Jesus' name. Oh, ikaw na espiritong masama ng takot. Espiritu ng takot sa pangalan ni Jesus. Layas! And the battle goes on ng mga kalahating oras. Then pagkatapos ng kalahating oras na yun, then okay na. Nawala yung espiritu ng takot. For some reasons. See? Some people say that's a panic attack. Well, it's the spirit of fear. Parehas yan. It's still the spirit of fear. Now, people cannot explain some things because some things are spiritual. We are on a battle sa mga sabi niya sa mga hindi mo nakikitang kapangyarihan dito. Paul says that. Sinabi ni Pablo, our wrestling in this world is not against flesh and blood. That means hindi nyo nakikita, hindi nyo nahahawakan. But they are real. But sabi niya, we have weapons that are mighty through God. Sabi niya, meron tayong kapangyarihan, laban dyan. Makapangyarihan, galing sa Diyos. So, the Bible tells us, ito ang tataglayin ng mga tao. Na merong, sabi niya, them that believe in my name, they shall cast out devils. Oh, several times. Nakita ko na yan sa buhay ko. They shall speak with new tongues. Magsasalita sila ng ibang language. Himala rin yan. Amen? They shall take up serpents. Kung sila'y matutuklaw ng mga ahas at sila'y malalason accidentally, the Bible tells us, it shall not hurt them. Himala yan. Malaso ng isang tao, tapos hindi siya deadly thing. And then, it says, they shall lay hands on the sick, and they shall recover. Sabi niya na, ipapatong niya yung kanilang mga kamay sa mga may sakit, at sila'y gagaling. Ang Panginoong Jesus lang ang gumagawa nito nung araw. Ang Panginoong Jesus lang ang nagle-lay hands doon sa mga may sakit, at ang mga may sakit ay gumagaling. And some people na ino-authorize niya, for example, the 70 disciples and the 12 disciples. But then no more. Siya lang ang gumagawa niyan. But God in His goodness, sa Kanyang grasya at sa Kanyang biyaya, when He died on the cross and He rose again from the dead, and sabi po rito, pagbangon niya mula sa mga patay, kinausap niya yung Kanyang mga alagad from now on, He says, you go into all the world and preach the gospel. Sabi niya, sabihin niyo sa mga tao yung aking ginawa para sa kanila. Sabihin niyo yung mabuting balita that they are free from sin. I paid the penalty of sin for them. Biniyarin ko na yung kanilang mga kasalanan. Sabihin niyo sa tao, they are free. Amen? Malaya na sila. And I give them power. Notice, He said, sabihin niyo sa kanila mga ito, balita niyo sa kanila. Them that believe, they shall cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents if they drink any deadly thing. It shall not hurt them. And then He says, sabihin niyo sa kanila, they shall lay hands on the sick and the sick shall recover. Pribilehiyo lang na ipinagkaloob sa Panginoong Jesus noon na lahat ng humihipo sa Kanya, lahat ng hinihipo ng Panginoong Jesus ay gumagaling. Now, Jesus Christ said, I'm sharing this to you. So sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan sa krus, pinagkalooban tayo literally, I say literally, ng ating mga kamay ay maging daluyan ng himala. Taas nga natin ating mga kamay, sabihin natin, these hands are hands of miracles. Merong himalang nanggagaling dito. There is some power na nanggagaling dito. Si Jesus Christ mismo ay nagpapatunay na merong bisa na nanggagaling sa katawang ito. At mula sa kamay na ito, na dumadaloy ang himala. Ang ating pag-aaral later on ay patungkol sa isang babae na nang humipo sa kanya, nagtanong ang Panginoong Jesus, sabi niya, merong humipo sa akin, hanapin ninyo. Sabi ng mga alagad, Panginoon, ang dami-daming humihipo sa iyo. Paano malalaman kung sino ang humipo sa iyo? Ang daming tao na nagsisiksikan. No, sabi ni Jesus, hanapin niyo, merong isa na humipo sa akin sapagkat, sabi niya, may lumabas na bisa mula sa akin.
See? Sabi niya, power, dunamis, dynamic power has gone out of me. In other words, sabi niya, merong bisa na lumabas sa akin, pumunta sa kanya. Na-transfer sa kanya yung kapangyarihan. That same power ang nagpagaling doon sa babaeng iyon. In the book of Acts chapter 19, binanggit din ito. Verse 11 and 12, God worked special miracles by the hands of Paul. Notice what it says. Sabi niya, at mayroong ginawa na special na mga miracle ang Diyos sa pamamagitan ng kamay. Amen? Sa pamamagitan ng mga kamay, sabi niya, gumawa ang Panginoon ng mga special miracles sa pamamagitan ng kamay ni Pablo by the hands of Paul. So, literal na ang kamay na ito ay ginagamit sa pagpapagaling. And if you are a believer, hindi lamang ito totoo kay Pablo. Remember, sinabi ng Panginoong Jesus, greater works than this you shall do because I go unto the Father. Sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, magagawa niya yung higit pa rito. Pupunta ako sa Ama. Paparito ang Holy Spirit. At sa pamamagitan niya, na siya ang finger of God nakikilos sa inyo. Siya yung kamay ng Diyos nakikilos sa inyo, sasama sa inyo. Ang kamay niyo ay magiging kamay niya. Ang sabi ng Panginoong Jesus, mas higit pang mga himala ang gagawin niyo, mas mahigit pa rito sa aking nagawa. Si Peter ay nagpapagaling sa pamamagitan ng kanyang anino. Hindi yan ginawa ng Panginoong Jesus. Hindi yan nagawa sa buhay ng Panginoong Jesus nang siya'y narito. Ang sabi, chapter 19, sa pamamagitan ni Pablo, pansinin po ninyo. From his body, mula sa kanyang mga katawan, nagdadala ang mga tao ng mga panyo, mga tuwalya, ipinapatong sa kanyang mga katawan, or na-touch ni Pablo ang mga ito. Ang sabi, inuuwi yung mga panyong ito at yung mga tuwalyang ito. Ang sabi ng Bible, then diseases departed from them. Sabi niya yung mga sakit lumalaya sa pamamagitan ng mga tuwalya at panyo na nakadampi or nahawakan ni Pablo. The power has been transferred. And then ang sabi ng Bible, dinadala ito sa mga may sakit at ang may sakit ay gumagaling. At ang sabi, pati yung mga evil spirits ay umaalis sa mga tao. Now remember na ang sumulat nito ay doktor. Ang Book of Acts ay isinulat ng isang doktor. Doktor na sumasampalataya kay Jesus. Doktor na naniniwala ng mga sakit ay hindi lamang galing sa mga masasamang mikrobyo, viruses, germs. Alam niya ng doktor na ito na mayroong ibang klase ng sakit na nanggagaling direkta, ginagawa ng demonyo sa buhay ng mga tao. Amen? I like it when doctors ang siya mismong magsasabi, hey, hindi lahat ng mga sakit ay nanggagaling doon sa mga mikrobyo at mga viruses. And this man who is a believer of Jesus says, you know, there are certain sicknesses and diseases na ang mga gawa ay ang mga demonyo. And you must learn to cast them out. At sila'y palayasin. And then nagbigay ng example na ang sabi niya, pati yung mga panyo na ipinatong or nahawakan, dinampi kay Pablo, ang sabi nahawakan niya ang mga ito or naidampi sa kanya, ang sabi niya inilalagay doon sa mga may sakit. Dinadampi sa mga may sakit. At ito ay gumagaling. At sabi nagpapalayas ng demonyo or lumalaya sa mga demonyo, the moment na ang mga panyo na nakatouch doon sa body nitong si Pablo or nahawakan ng mga kamay ni Pablo, dinala sa mga may sakit. Sabi niya, lumalayas yung demonyo. See? The laying on of hands or the hands, ang sabi ng Bible, literal na ang kamay na ito ay nakaka-touch in some way sa supernatural at may nangyayari sa mga nadadampian ng mga kamay na ito.
Ang Panginoong Asus ay siyang pangunahin na nagpakita sa atin that by touching people, laying hands on them, the Bible tells us something happened. The Bible tells us they shall recover. It didn't say immediately. It does simply mean they shall recover. 1 day, 2 days, 3 days, 4 days. The Bible tells us if we believe, that's the condition. Them that believe. Sabi, them that believe. So it does not mean ito'y para sa lahat. It does simply mean na ito ay para sa lahat ng may paniniwala. Sabi niya na ang kamay nila ay dadaluyan. You see, in Christian walk, it is always a walk of faith. It is simply believing that what God said is true. Kung ano sinabi ng Diyos ay totoo, then yung sinabi niya ay gagawin or paniniwalaan, and then the results will happen. Those who can believe more, those who can have faith ng higit na mas malaki, maybe mas marami ang mga tao na gagaling na hahawakan ng kanyang mga kamay. Yung meron na nagsisimula pa lamang or sabihin nating nagtatry pa lang ay maaaring unti-unti, dahan-dahan ang mangyayari dun sa mga tao. But ang sinabi ng Biblia, they shall recover. The word there na ginamit, they shall recover simply means began recovering or begin to recover. It does mean magsisimula. It does mean na may mangyayari. Magsisimula ang recovery. If there is a believer na sa kamay na ito'y magmumula ang himala ng Diyos, galing yan sa Panginoon, I will use your hands. In the Old Testament times, ipinakita yan sa atin. Sa pamamagitan ni Moses. Ang sabi ng Bible lang sila'y mapalaban sa labanan. Sinugo ni Moses ang kanyang mga kasama, si Joshua, and then si Moses pumunta roon sa ibabaw ng bundok, sabi po rito, chapter 9, Exodus 17. Choose out among men and go out, fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hands. So Joshua did as Moses had said to him. At nakipaglaban siya kay Amalek. Si Moses at si Aaron, si Hur, pumunta roon sa tuktok ng bundok. It came to pass at nangyari nga, when Moses held up his hand, that Israel prevailed. Science cannot explain that. Hindi mo kayang explican ng siyensya. Because ang sabi ng Biblia, habang nakataas ang kamay ni Moses, nagwawagi sila. But then kapag ibinaba ni Moses ang kanyang mga kamay, natatalo ang mga Israelita. How come? Wala namang kinalaman yung mga Israelita sa baba. Hindi nga alam ng mga Israelita kung anong gagawin ni Moses. Si Joshua wala nakakaalam. Binili niya kay Joshua, punta ka, lumaban ka, kumuha ka ng mga tao. Basta ako, pupunta ako sa bundok. Habang itinataas ni Moses ang kanyang kamay sa Diyos, the Bible tells us, nagwawagi ang mga Israelita. Kung bakit pag ibinaba niya ang kanyang kamay, sabi niya natatalo ang mga Israelita. So nang mapansin ito ni Moses, tinaas niya ang kanyang mga kamay, pero sa tagal ng labala, nakakangawit. So ang sabi ng Bible, si Hur ay pumaroon sa kabilang kamay ni Moses at tinulungan niyang maitaas. So habang nakagano si Moses, kamay dito, tinataas ni Hur. Sa kabila naman si Aaron, siya naman ang siyang sa kabilang kamay, sa kaliwang kamay naman siya. Sapagkat pag binababa, natatalo sila. How come? See, these are spiritual forces na ating makikita na sumasama sa labanan. Now, when the hands are high up, the Bible tells us, they win. But then, pag ito ibinaba, kamangha-mangha, natatalo sila. So, kinakailangan nilang itaas. At habang itaas nila, sila nagwagi, ang sabi ng Bible, hanggang sa bandang dulo, hanggang sa paglubog ng araw, finally, matapos ang labanan, saka lang ibinaba ni Moses ang pagod na pagod ng mga kamay niya. It seems to me na ang miracle ay nanggagaling sa kamay ni Moses, kung ito itinataas sa Panginoon, then pag ito ibinaba, sila natatalo. No wonder, merong isang verse na you'll find out in the New Testament sa Bagong Tipan, 1 Timothy chapter 2 verse 8,
Meron sinabi rito si Pablo, I will therefore, ang gusto ko, sabi niya, na ang mga kalalakihan or lahat ng tao, men, okay? Men simply means humanity or people or lahat na sumasampalataya sa Panginoon. I will therefore that men pray everywhere. I wish that people will pray everywhere. I desire. Sabi niya, ibig ko na itataas niyo ang inyong mga kamay. I pray that men pray everywhere, lifting up holy hands. Sabi niya, taas niyo ang inyong kamay. Is this some kind of a ritual? No, hindi ito ritual. Paul knew specifically yung power ng pagtataas ng kamay. Because remember, siya isang Hudyo. Alam niya yung insidente sa mga nakaraang panahon na kapag nagtataas ng kamay si Moses, sila yung nagwawagi. So now, in the New Testament, dinala niya sa mga panalangin. Hindi lang si Moses ang magtataas ng kamay at siya ay magwawagi. Sabi niya, kayo man ay binibigyan ng privilege na kayo ay magwagi, just like Moses, just like the people of Israel. That when you pray to God, He said, you raise up your hands. So ang sabi po dito, I desire that men pray everywhere, lifting up holy hands. Pansinin po ninyo, sabi niya, itaas niyo yung inyong mga banal na kamay. What does it mean, holy hands? It means your hands are set apart. Ang kamay ay ibinukod sa lahat ng parte ng katawan. Set apart, holy hands. That's the meaning of the word holy. It does simply mean na mayroong special purpose ang mga kamay na yan. Mga kamay na yan ay ginagamit ng Panginoon para daluyan ng himala or para gamitin ng Panginoon para ikaw ang magdala ng himala sa buhay ng mga tao. So we said, your hands are set apart to God. Binanggit ni Pablo na out of our bodies, the hands carries a special part ng ating body na maging daluyan ng himala ng Diyos. Amen? So Paul said, I desire that men pray everywhere, kahit saan. Sabi niya, lifting up holy hands, holy hands. Sabihin nga natin, holy hands. Okay, itong kamay nito, holy. Ibinukod ito ng Diyos. Set apart unto God. Lifting up holy hands. Then, there is this thing. Without wrath, nang walang galit, it seems to me na ang galit ay nagpapa-block or nagpipigil sa kapangyarihan ng Diyos na dumaloy sa atin. And then He says this word, without doubting. Again, naroon yung paniniwala. Remember, them that believe, their hands. Sabi niya, dadaluyan ng himala. Dito naman, without doubting, when you pray, sabi niya, without doubt, huwag kayong magdududa. Sabi niya, taas niyo yung kamay niyo, something happens. Katulad sa mga panaong nagdaan na ginamit ni Moses ang kanyang mga kamay at ito'y itinaas niya. At habang ito'y nakataas, sila ay nagwawagi. And then nang ito'y ibaba, natatalo sila. Literal. There is power in these holy hands. Literal. Sinabi ng Biblia, paulit-ulit, at mismo ang Panginoong Yesus mismo nagsasabi na may kapangyarihan nga na lumalabas sa atin. Or may lumalabas sa Kanya nung una, but now nang siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo at ipinako sa krus, then isinyer niya sa atin yung privilege na siya lang ang nakagagawa sa mga nakaraang panahon. At ang privilege yung ito, sabi niya, them that believe. Hindi lang niya sinabi ang mga pastor. No, sabi niya, if you believe, them that believe. If you are a believer, sabi niya, patong niyo inyong mga kamay sa mga may sakit. Ang mga may sakit ay gagaling. They will begin to recover. They will recover. The recovery might take 1 year, 2 years. The recovery might take 1 month, 2 months. The recovery might be mamaya. Basta sinabi ng Panginoon, they shall recover. Makaka-recover sila sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay. With faith. Because everything is by faith. Remember, sabi ng Bible, we walk by faith and not by sight. Sabi niya, lalakad tayo na may paniniwala at hindi bumabase sa mga nakikita ng ating mga physical na mga mata. Because in the work of God, sa mga gawa ng Diyos, hindi natin pwedeng dependihan yung ating mga matang nakakakita, yung ating physical na mga mata. Some things you cannot see by your physical eyes, it can only be seen with the eyes of faith, yung mata ng paniniwala.
The Bible tells us we have miracles in our hands. So literally, ang kamay, sa kamay ay may himala. I have seen this in my life. Kaya nga ako nagpapastor eh. Okay? Kaya nga may mga tao na umaasa na pag hinawakan ang kanilang mga kamay, o ang kanilang mga, merong mga sakit na mga members natin, I lay hands on them sometimes. But now, pinagkakaloob na sa atin ito. Sa ating lahat. Hindi lamang yung pastor ang maglay hands. Sabi niya, them that believe. So if we have mga anak or meron akong nakita mga patotoonan, sabi niya, pastor, yung asawa ko na hindi mananampalataya, kapag natutulog na siya, papatong ko yung kamay ko sa kanya. Sabi ko sa Panginoon, itong asawa kong ito, makakakilala sa iyo, marirealize niya na kailangan niya si Jesus. And then, finally, isang araw, magsasabi, ligtas na yung asawa ko. Sometimes yung kanilang mga anak. Pero mga tao na nakaalam ng teaching na ito mula pa noon, yung kanilang mga paninda, hinahawakan nila. At sinasabi nila, in the name of Jesus Christ, I bless you, mabibili ka sa pangalan ni Jesus. Maraming bibili sa iyo. And of course, yung mga may sakit. Amen? Nagumaling sa pagitan ng pagpapatong ng mga kamay. Literally, there is power from our hands. Amen? There is dynamic power. Ang sabi niya, by our hands, lay hands on the sick, lay hands. Sabi niya, gamitin ang mga kamay na yan. These hands are special na may bisa na lumalabas mula rito. Figuratively, sa pagsasalarawan, miracles also are in our hands. He gave us His authority and privilege. Just like yung sinabi ng isang mangangaral, I like this, and sinabi niya, miracles are in your hands. In Mark chapter 5 verse 24, we read again ang patungkol sa babaeng ito. Let us see the nuggets of truth. Mark chapter 5 verse 24, sumama sa kanya si Jesus. Sa una, si Jairus, isang lalaki, isang leader ng sinagoga, nag-aya sa kanya, sabi niya, yung pong anak ko, dalagita, mamamatay po siya. Puntahan po ninyo para siya ay mabuhay. Sumama sa kanya si Jesus, verse 24. Sinundan siya ng napakaraming tao na nagsisiksikan sa kanya. May isang babae roon na taunang dinudugo, 12 taunang dinudugo. Maraming hirap ang dinanas niya sa kabila ng pagpapagamot sa iba't ibang doktor. Naubos niya ang lahat ng ari-arian niya sa pagpapagamot. Sa halip na gumaling, lalo pang lumala ang kanyang sakit. Nabalitaan niya ang mga himalang ginawa ni Jesus, kaya nakipagsiksikan siya sa mga tao upang mahipo man lang ang damit ni Jesus. Naisip kasi ng babae, o sinasabi ng babae, mahipo ko lang ang damit niya, gagaling ako. At nang mahipo nga niya ang damit ni Jesus, biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niya na magaling na siya. Agad namang naramdaman ni Jesus na may kapangyarihan na lumabas sa kanya. Pansinin po ninyo. Okay? Jesus knew in himself, virtue, power has gone out of him. Maliwanag ang sabi, naramdaman ni Jesus, sabi niya, mayroong kapangyarihang lumabas sa kanya. Nag-touch dun sa babae. Amen? Sabi, naramdaman ni Jesus na may kapangyarihan na lumabas sa kanya. Lumingon siya at nagtanong, sinong humipo sa damit ko? Or sinong humipo sa akin? Sumagot ang mga tagasunod niya, sa dami po ng mga taong sumisiksik sa inyo, bakit po kayo magtatanong kung sino ang humipo sa inyo? Pero patuloy siyang tumingin sa paligid-ligid. And then of course, ang babae, finally, ay umamin na siya yung gumaling. So the woman, sabi sa King James Version, has an issue of blood. This one issue, sabi ng Bible, ay nagsimula
And then napakatagal na, for 12 years, this lingering sickness at kasama nung paghihirap dito, naroon sa babae for 12 years long. Ikaw lang magkasakit ng 3 araw, napakahirap na. Lalo pa kaya magkasakit ka ng 12 taon. Can you imagine ang naranasan ng babaeng ito? She had suffered also many things. Ang sabi, nagkaroon na siya ng suffering mula roon sa kamay ng mga physician. Yan siya mga physician ngayon, magagaling. Hindi kagaya nung araw, trial and error. Napansin niyo po ba? Ngayon, magaling na. Pag meron ka medyo nararamdaman ngayon, punta ka lang sa doctors. Madali. Matetrace kung ano ang sakit. Amen? Nagagawa nila. Ganon kabilis ang medisina ngayon. Well, thank God sa nagagawa ng karunungan ito. Amen? Na makita yung mga sakit. Pero yung mga sakit ng araw, trial and error yan. At dahil sa yan ay wala naman talagang mga diploma ng tinatawag na gamot, iba dyan mga sa panggagamot, iba dyan mga doktor kwak-kwak. Alam niyo po ba yon? Mga doktor kwak-kwak na kung ano-ano gagawin sa katawan mo. Yung mga talagang wala naman lisensya anong araw, hindi naman talaga yan mga sabihin natin katulad ngayon. Nag-aral ni lahat ng doktor noon, nagdo-doktor-doktoran yung iba, at kung ano-ano ang gagawin sa'yo. Naalala ko tuloy si Mrs. nung hindi gumagaling sa kanyang hika nung araw. Sabi, ako lahat tinry ko nung araw. Yan ang kanyang patotoo. Gumaling lang siya nung mag-asawa kami. Kasi hindi ko alam na may hika siya. Mula pala sa pagkabata, dala-dala niya na yun. Pagka medyo na-expose siya sa kung ano-ano, nako, hindi ko alam. Sasabihin niya raw sa akin yun kasi nung nanliligaw ako sa kanya, sabi niya, bago mo ako ligawan, may sasabihin muna ako sa iyo. Ako nung araw, siyempre, hindi pa naman ako pastor, kung ano-ano mga tumatakbo sa isip ko, akala ko, sasabihin niya sa akin, alam mo, meron akong hindi magandang nakaraan sa aking buhay. Akala ko gano'n na sasabihin niya. Ako namang itong madrama, ang sabi ko sa kanya, maliligaw ako, may sasabihin siya sa akin, sabi ko, huwag mo na sabihin yan. Sabi ko pa, kahit sino ka pa. Sabi ko, hindi magbabago yung aking pagmamahal sa iyo. Wow! Nung ikinasal kami, 1 linggo, 2 linggo, naku, gabi, tumutunog. Tapos uubos siya. Naku, tumutunog yung kanyang dibdib. Naku, hika, inatake pala siya nung hika. Sabi ko, meron ka ba niyan? Oo. So, sabi niya, ito sana yung sasabihin ko sa iyo noon eh. Sabi mo sa akin, huwag ko na sabihin eh. Yun lang pala sasabihin niya noon. Na mula sa pagkabata, may hika siya, kahit siya dalaga na, hinihika siya. Tindi. So, ang tagal na noon. But then one day, I was fed up. Kasi nung yung panganay namin, nabuntis na siya, nung malapit ang ipanganak, halos linggo-linggo nasa doktor kami. So, every week, patingin kasi inaatake siya. Every week, every other week, every other week. Titigil lang sandali, balik na naman. Nga sa isang araw, I was fed up. Sabi ko, hindi na. Papastor na ako, sabi ko, marami na ako nakita ang pinagaling ng Panginoon. Sabi ko, pasensyahan tayo. Hindi na kita dadalhin sa doktor. Pagpe-pray kita, ilelehens kita, ito na ang huli. Hindi na kita sasamahan sa doktor at kahit kailan hindi na tayo pupunta sa doktor. Amen? Pinag-pray ko, nilay hands. Then afterwards, nawala yung ganung nawala na yun. Nagkaanak at nagkakaroon kami, nagtatlo na, ngayon may mga apo na kami, no more.
Samantala nung araw, ganun siya. At nung siya may sakit, kinukwenta niya, lahat na lang, sinusubukan nila. Kung sino-sino mga doktor, kwak-kwak. Sasabihin daw ng mga doktor-doktoran sa kanya, sige, kumain ka ng piniritong butiki. Kakain naman siya. Sabi ng ibang mga reliyoso, punta ka ron sa ganito, magdamit ka ng ganitong kulay, Pupunta siya ron para mawala yung hika niya. Sabi niya, lahat ng mga gamot, ineksperimento na sa akin, hindi mawala yung perwis yung hika. Until we are fed up. Second na, in Jesus' name, ito na ang huli natin pagpunta sa doktor, patungkol dyan sa ganyang klaseng sakit na yan, yung hika na yan, in Jesus' name. And then, that was the last time na inatake na siya nung hika na yon. Thank God, malusog siya, malakas. Amen. She had suffered many things from the hands of many physicians. And I am thinking, I'm imagining na itong babaeng ito, lahat na lang siguro ng doktor pinuntahan niya. Katulad lahat albularyo, peking doktor, magpapagawa sa kanya ng mga kung ano-ano, magpapakain sa kanya ng kung ano-ano. Siguro pati mga acupuncturist doon, Sige, subukan natin. Because ganun ang tao. Napakahirap ng may sakit, lingering sickness. At sabi, she had suffered many things from the hands of many physicians. But, the Bible tells us, she was not getting better. In other words, yung kanyang buhay, hindi umiigi. Yung kanyang pangangatawan, hindi umiigi. Sumasama. Bakit? Hindi lamang yung issue ng pag-agas ng dugo sa kanya ang siyang kanyang nararanasan. Because that's the way it is. Una, physical ang titirahin sa'yo ng mga sakit, pero bandang huli, hindi lang physical. Because finally, kapag ikay may sakit na, tumatagal na pati mental na pag-iisip mo, papasukin na yan. Okay? Magiging negative ka na or magiging moody ka, mag-iiba-iba mga timpla ng iyong pag-iisip. Kung ikaw ay mayroong pamilya, pati atmosphere ng iyong bahay, nawawala ron sa kagalakan. Ang mga batang naglalaro, babawalan dahil masyadong maingay. O kaya pag may hindi ka agad na ibigay doon sa may sakit, nagagalit yung may sakit, nagkakaroon ng tantrum, nagiging sumpungin, lahat damay. At hindi lang yan. Emotionally, yung makadama na ikaw ay nag-iisa at walang makatutulong sa iyo, just like this woman, because in those days, sabi niya, kapag ikaw ay may sakit, kinakailangan ihiwalay ka. Kapag ang sakit mo ay patungkol sa may dugo na umaaga sa iyo. Sa Leviticus chapter 15, verse 19, pinakita ito ang kanilang batas noon. When a woman has a discharge, sabi ng Bible, sa Leviticus 15:24, kung ang babae ay dinudugo nang hindi pa panahon ng buwanan niyang dalaw, o dinudugo pagkatapos ng buwanan, tapos na yung kanyang ng buwanang dalaw niya, tapos nagdudugo pa din, ituturing siyang marumi. Katulad ng kung siya'y may buwanang dalaw. At ituturing siyang marumi habang dinudugo. At ang sabi, verse 19, ang sino man na humipo sa kanya, sino mang makahipo sa kanya, ituturing ding madumi hanggang sa paglubog ng araw. So, hindi mo pwedeng hipuin. Kasi sabi niya, ituturing kang marumi. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng makisalamuha sa tao, hindi ka pwedeng pumunta sa church. Hindi ka pwedeng makipagkamay. Parang nung araw. Bakit? Sabi ng Lord, sabi niya, huwag kayong makikipag-usap. Ihiwalay ninyo. Huwag niyo sasamahan. But then, sabi ng Bible, verse 24, paano kung lumala na? Kung ang babae dinudugo nang hindi sa panahon, verse 25, ang anumang mahigaan niya, okay, magiging marumi, katulad ng kung siya'y may buwa ng dalaw, magiging marumi ang mga nakapaligid sa kanya, na nakahipo ng kanyang damit. Then, verse 29, kung huminto na ang buwa ng dalaw ng babae, maghihintay siya ng 7 araw, ituturing siyang malinis. So, pansinin po ninyo,
na meron naman, verse 29, again, babasahin ko naman sa Ingles para makita po ninyo. Verse 25. Tingnan po natin sa verse 25. If a woman have an issue of blood, di ba kanina binanggit yan? Issue of blood. If a woman have an issue of blood many days, out of the time of her separation, or if it run beyond the time. See, there was beyond the time. Kasi yung pag-agas ng kanyang dugo, tapos na yung kanyang buwanan na pagdalaw, inaagasan pa siya ng dugo. So what happens? Wala nang communication, pati emotions niya. Can you imagine being alone? Na kayo mapag-isa? Hindi ka pwedeng samahan? Naroon ka lang sa kwarto? At ang sabi po rito, hindi binanggit ng banal na kasulatan kung may asawa kaya siya. Meron kaya siyang mga mahal sa buhay, hindi binanggit ang kanyang pinanggalingan. Because ang point dito, ang sabi, pumunta siyang mag-isa. Bakit walang sumama man lang sa kanya? I presume na ang babaeng ito, she was alone. Nag-iisa na siya. At pansinin po niyo, yung kanyang kabuhayan, ng kanyang ginastaan, hindi sinabing yung kabuhayan ng asawa niya. Hindi sinabi yung kabuhayan ng kanyang pamilya. Ang sabi, lahat ng nasa sa kanya, meaning she was alone. At lahat ng nasa sa kanya, ginastos niya para siya ay gumaling. But then, despite of the fact na ginawa niya ang lahat, she was getting worse. And then finally, hindi lamang yung kanyang emotions, hindi lamang yung kanyang pagkatao, yung kanyang dignidad ang sinira anong sakit na ito. Because para sa isang kababaihang Hudyo, ang mga kababaihan ay merong isang tila baga special na lugar. Sila yung mag-aanak sa kanilang hinahangad na Mesyas na tagapagligtas ng Israel. So ang mga babae, sa kanilang pag-anak, ito'y malaking karangalan at ang baog, ang pagkabaog, yung hindi ka na magkakaanak, ay tila bagay isang sumpa. Kung ang babaeng ito ay dalaga, you know what? Hindi siya makapag-aasawa. Hindi na siya manganganak. Sapagkat yun sa kanyang sakit, na dumalaw sa kanya, sumira sa kanyang pangangatawan, ang sabi ng Bible ay hindi gumagaling for 12 years. So mawawala na sa kanya yung pagkaroon ng dignidad na akong mag-aanak ako na baka sakali yung aking magiging anak ay yun ang Mesyas na pinapadala ng Panginoon. So that woman lost her dignity. And then she lost all her money. Physically. Pati yung kanyang material na buhay, apektado na rin. Kasi kapag may sakit ka, apektado lahat. Pati yung pananalapi mo. That's why sa banal na kasulatan, there was never a time na ang Panginoong Hesus ay nag-iisip, kapag lumapit ang isang may sakit sa kanya, mananalangin pa, at mag-iisip, magtatanong sa Panginoon, sabihin, Lord, kalooban mo ba na pagalingin itong taong ito? Walang ganon. Lahat ng lumapit sa kanya, sabi ng Bible, ay pinapagaling niya. Walang exception. Lahat ng taong lumapit, at di nyo makikita ang Panginoong Hesus na pumaroon pa sa isang lugar at nanalangin, Lord, ano ba talaga kalooban mo sa taong ito? Pagagalingin mo ba to? Pagagalingin mo ba siya or hindi? Hindi siya nagtatanong. Basta lumapit, pinapagaling. Na nagpapakita ng kalooban ng Diyos na sa lahat ng mga tao, basta may sakit, ang kalooban ng Diyos ay gumaling. At hindi nagdadalawang isip ang Panginoon na sila ay hipuin, patungan ng kamay, o kaya ipanalangin, o kaya utusan ng mga sakit na ito ay umalis sa kanila. Dagli, walang pag-iisip. Hindi niya iniisip, hindi niya kinukonsulta sa Panginoon yung sakit ng mga tao. Nang si Jairus ay naparoon sa kanya, sabi sa kanya, puntahan niyo po yung aking anak, ang aking dalagitang anak, mamamatay na po. Sabi ng Panginoon, sige, let me go. Oh, let's go. Dagli, punta na kagad ang Panginoong Hesus. Hindi siya nag-iisip na, Panginoon, ano bang kalooban mo sa dalagitang ito? Meron ka bang itinuturo sa kanya? No. Immediately, sumasama siya. Why? Because alam na alam niya that sickness, ang physical ailments, ay nagdadala ng sari-sari na kamiserablehan, suffering sa buhay ng mga tao.
physically, naubos na yung kanyang pera. Paano hindi mauubos? Parang ngayon. Nako, madala ka lang sa tatlong araw sa ospital. Yung kapatid ko, dahil lang na 4 na araw sa ospital, 60,000 na. Amen? 60,000, ganun lang. 4 na araw. Ay, paano kung humaba yan? 12 years yan. So people are suffering from sicknesses and pain. And that's why yung halaga ng sinasabi ng ating mga kamay ay pwedeng maging daluyan ng himala ng Diyos para tayo gumaling. Gawin nyo na yan ng kayamanan. Na ang kamay na ito, salamat sa Diyos, na sa kamay na ito, meron pang inilalaan ng Panginoon na himala sa atin. If we can believe. Because the Bible tells us, to them that believe. Sabi ni Pablo, itaas ang kanilang mga kamay nang walang pagdududa at walang pag-aalinlangan. So it says, our hands. Now, can you imagine, emotionally, socially, financially, wala na. Hindi na siya makikipag-sosyalan. Nawala ng lahat sa kanya yon. For 12 years, wala nang sosyalan. She could be alone. And I tell you, to be lonely or to be alone is such a lonely place sa buhay ng isang tao. Mahirap nag-iisa. In fact, sabi ng Bible, kaya niya, kapag lahat ng mga sumasampalataya na walang pamilya, sabi niya, sila ibinubukod ng Diyos para maging kasama sa isang pamilya. The Bible tells us, God sent the solitary into the family. That's why we have a church. Para yung mga nagsosolo sa buhay, sabi niya, sige, kumuha kayo ng lakas doon sa mga sama-sama na pagsasama-sama ng mga tao na sumasampalataya sa Panginoon. So her physical issue affected other areas of her life. Ganon kasi ang issue ng buhay. Hindi ito mananatiling nag-iisa. Pag meron kang issue, manganganak yung issue na yan. Pagkatapos, meron ka na naman ibang issue. Katulad nito, physical ang issue niya, tumakbo na sa emotional issue, mental issue niya, naroon na rin, gagaling pa kaya ako, nag-aalala, ano kaya mangyayari sa buhay ko? Okay, pati mental na yan, pati emotional yan. And then pagkatapos, pati relationship niya, social issue, yung kanyang relationship issue, wala na siyang friends. Hindi ka na makakakuha ng mga taong lalapit sa'yo because may sakit ka, hindi ka dapat lapitan. Amen? Magsosolo ka. And it's just a painful experience kapag you feel you're all alone. And this is what happened sa babaeng ito. Then, inabot na rin financially. Sabi, naubos ang lahat ng kanyang kabuhayan, pero hindi siya gumagaling. But thanks be to God. One day, she finally decided, nag-decide siya. Ako na ang rerenda sa aking buhay. Alisin ko na yung tiwala sa mga physicians. I've had enough. She said, if I may touch Jesus, kung mahihipo ko lang ang laylay ng damit ng Panginoong Hesus, alam ko gagaling ako. She made up her mind, she decided, if there is going to be miracle in my life, I'll take responsibility. I will create my own miracle. Why do I say na siya ang gagawa ng kanyang sariling himala? Remember? Hindi naman siya kilala ni Jesus. Malayo si Jesus sa kanya. Hindi siya ang pupuntahan ni Jesus. Well, kung hindi ako mapupuntahan ni Jesus, ako ang pupunta sa kanya. Kung meron walang sasama sa akin, I'll go there alone. In fact, walang sumama sa kanya, sa kanyang pamilya. That's why she was alone. Because yung kanyang pamilya, yun maaaring pumigil sa kanya, huwag kang pupunta ron, maraming tao ron. Hindi ba alam, bawal makisama ka sa maraming mga tao. Paano pag nalaman ng mga tao na ikay may sakit, humalo ka sa kanila. See? There is penalty sa kanilang batas. Paano pag humalo ka sa kanila? Baka magalit yung mga tao. Pag humalo ka sa kanila. See? Pero wala nang makapipigil sa kanya. She made a decision. And considering na si Jesus ay dumaan, nasa likuran kasi siya. Okay? Sa dami ng mga taong naroroon,
Paano yung mahihipo ang Panginoon? Sa dami ng tao. But she was decided na siya. Nagdesisyon na siya. I'll create my own miracle. When I say I create my own miracle, I'm saying this, that nilalagay ko na sa aking kamay yung aking kagalingan. See? Di ba may lingwahe tayong ganyan? Napapanood natin sometimes. Sabi ng mga tao, huwag mo ilalagay ang batas sa kamay mo. Ang ibig sabihin, huwag mong ilalagay sa iyong mga kamay. Huwag ikaw ang siyang mag-i-initiate. Huwag mong kukunin yung responsibilidad na ikaw ang siyang maging batas. Di ba? Nakikita na sa pelikula, huwag mong ilalagay sa kamay mo ang batas. Ito, yung kanyang kamiserablihan for 12 years, yung kanyang kawalang kagalingan for 12 years, yung kanyang pagtitihis, she was fed up sa mga nangyayari sa kanya, and she said, one day, I will create my own miracles. Remember na si Jesus hindi siya pinansin. Si Jesus ay malayo sa kanya. When she heard of Jesus, Jesus knew nothing about her. Because at particular moment, remember na si Jesus Christ ay may limitation na nagpunta siya rito. Hindi lahat ng tao ay kilala niya. Yung mga tao na i-reveal sa kanya ng Panginoon. From time to time, magre-reveal ang Panginoon sa kanya ng mga tao at ng mga kaso nila. That's the work of a prophet. The spirit of prophecy, gumagana sa kanya. The spirit of discerning, na alam niya, sinasabi ng mga tao, alam niya kung ano iniisip ng mga tao. From time to time, but it doesn't mean all the time. In fact, dito, sabi ni Jesus, sino humipo sa akin? That means hindi alam ni Jesus. Because naglimita ang Panginoong Jesus nang siya ay narito, siya ay naging kamukha ninyo, na nabubuhay lamang sa pakikipag-usap sa Panginoon at sa Holy Spirit na nag-uudyok sa Kanya para malaman ang mga bagay na ipinapaalam sa Kanya. So at the time, hindi siya kilala ni Jesus. At the time, malayo siya kay Jesus. At the time, napakaraming tao para makalapit, kinakailangang lampasan mo yung napakaraming taong yan at makipagsiksikan ka. But she made up her mind. I'm going to create my own miracles. Ito ang kapuri-puri dun sa babae. Here are some nuggets of truth about this woman's journey para sa kanyang himala. One, hindi siya naghintay sa kanyang suffering. She didn't wait for her suffering and misery na magwakas. Hindi niya inintay na ito'y magwakas na lang at wala siyang gagawin. No. Nang makita niya, for 12 years, ganito na lang ba ako? For 12 years, ganito na lang ba ako? Sige nang mahalaga. Hindi ka maghihintay sa sideline. Hindi mo ihintayin ang kamatayan. Katulad ng wisdom ng 4 lepers at that time, sabi niya, mananatili na lamang ba tayo hanggang sa mamatay? Hindi ba tayo gagawa ng paraan? Sabi nung isa, pag pumasok tayo sa lugar, diyan sa bayan, abay baka batuhin tayo hanggang sa mamatay. Pangalawa, tagutom diyan. Papasok ba tayo diyan? Sigurado mamamatay tayo. And then finally, sabi nung isa, ba't di natin subukan? Pumunta tayo sa kampo ng Syria. Well, kung patayin tayo, mamamatay din lang naman tayo, di ba? At least namamatay tayo, nag-try. That's the spirit ng isang tao na gustong wakasan ang mga bagay na nagiging miserable sa kanya o siya'y nabubuhay sa isang matagal na isang klase ng buhay na hindi kaaya-aya, hindi maganda, nalilimitahan ako. So I've got to do something. So ang babaeng ito, she chose to move and didn't wait for her suffering and misery. Hindi niya hinayaan na yung kanyang suffering, yung kanyang sakit, yung kanyang dusa, yung kanyang kamiserablihan ang magwakas ng kanyang buhay. No. Para baga sinasabi natin, I'll die trying at least. At least ako'y magta-try. Amen? Now, those hands na kanyang sinabi na finally sinabi niya, pupuntahan ko si Jesus. He was actually saying, I'm going to use my hands to touch Jesus. I will create my own miracles. Yung kanyang mga kamay na nagre-representa sa kanyang pananalig at yung kanyang kamay na nagre-representa sa kanyang desire. You see, if you want miracles in your life, if we want some things to change in our lives na bumibiktima sa atin sa napakatagal na panahon, we've got to settle in our minds decisively na i-express natin yung ating desire,
when we pray, and then we extend our hands to show our desire. Kaya nga sabi, pati prayer, kailangan extend mo yung iyong mga kamay because it takes effort to raise up your hands. So ito yung katulad na paano mo ipapakita yung desire mo? Because ang desire ay napakahalaga, yung ibig mong talaga. Mahalaga yon. Sa prayer, yan ang kailangan. The Bible tells us, whatever things you desire, when you pray, believe. So whatever things you desire, there must be a desire first. Yung kagustuhang, aalis ako rito, 12 taon ng ganito ako. Aalis ako rito sa pesting kahirapang ito. Aalis ako sa pesting miserableng buhay na ito. Aalis ako sa pesting sakit na ito. Aalis ako sa sitwasyong ito na walang kapayapaan. Aalis ako rito. So that's the desire. Malaking kaibahan ito. There must be some kind of a desire sa buhay natin to really just get out of suffering and misery, sicknesses, diseases, na for quite a long, long time, hindi natin magawa yung mga dapat natin gawin. Is the desire that led me that at that time to use my faith nang sabihin ko sa aking asawa, sawa na ako sa pagpapagamot. Sabi ko, hindi na kita dadalhin sa doktor, we will just trust God. And trust with me. Sabi ko, nangangaral ako ng mabuting balita ng Diyos ay nagpapagaling. So bakit di niya pagagalingin ka? Amen? The last attack, nangyari sa amin, the last attack, paghupa na, wala na, hindi na umatake itong perwis, yung hika na ito. Because there was a strong desire in me. Ayaw ko na ng ganito. See, it takes desire to get out of your misery. Ng kamiserablehan ng buhay. Amen? It takes desire. Ang desire, hindi katulad lamang nung to show you the desire. Kung kayo pupunta roon sa department store, nakakita ka ng isang bagay na medyo maganda-ganda, tinignan mo, ganda, malis ka na. That's not desire. Ang desire ay maaaring isubsub mo yung iyong ilong doon sa salamin dahil sa sobrang ganda ng nakikita. Ang ganda. Gusto ko yan. And then pagkatapos nakita mo wala kang pera, pag-iipunan ko yan. Then pagkatapos 2 linggo, 3 linggo, meron ka ng pera. Kulang pa, pero dadaanan mo pa yung department store dahil sa nakita mo, babalikan kita. That's desire. Babalikan kita. Hindi pa kasya to, pero babalikan kita. Mag-iipon pa ako. That's desire. Isa yung desire na ito, ang nagbunsod sa kanya, whatever happens, come what may. Hindi siya papipigil. Kahit yung maraming tao, hindi siya papipigil. At hindi niya inintay na siya'y mamatay ng walang laban. Amen? Itong magdadala ng himala sa buhay natin. Hindi lamang patungkol sa sakit. Sa lahat ng bahagi ng ating buhay na kinakailangan natin ng himala, ang kailangan natin, hindi tayo mag-iintay na yung suffering, yung misery natin, ang siyang magwakas sa atin. Hindi tayo magiging katulad ng mga tagapanood lang. Nababalitaan natin yung iba, pinaghihimalaan, yung mga iba, pinaasenso, yung mga iba, gumagaling, pagkatapos tayo nandoon lang, nanunood lang sa ginagawa ng Panginoon sa kanila. No, I am going to participate. Ako'y kakawala sa aking sitwasyon. Maglalaro ako sa laro ng buhay. And I will keep on trying to win. Kahit dito sa sakit na ito, na wala pang lunas. Dahil marami ng doktor makikipaglaban siya. Hindi siya magpe-play dead. Hindi siya magsasabing, Lord, yung grace mo nasa sa akin. No, that's all. No. Yung kanyang grasya ay inaabot. The word receive in the Bible has 2 meanings many times. One is that is called passive receiving. That means ikaw ay nakalahad ng kamay at isasalin sa iyong mga kamay. That is the word receive. But parehong Greek word ang ginagamit sa salitang receive at saka salitang take. Na nasa kamay naman ng isa, kukunin mo at aabutin. Parehang, pag nakita mo yung salitang receive, it also means take. Grace is received. But there is also times that you will take grace. Hahawakan mo yung grasyang ito.
na ang grasya ng Diyos ay nabigay sa iyo ng permiso na huwag kang manatili ng 12 years sa iyong kinalalagyan. And you must learn to fight. You see, Paul also said, fight the good fight of faith. There are times that you need to fight. There are times that you must take hold of eternal life. It does not only mean receive, but take hold of eternal life. Binanggit niya ni Pablo sa Timothy. At ito marahil ang kinakailangan natin sa mga panahong ito, yung kakulangan. Sometimes sinusuko na lang natin sa, anyway, kung gagawin ng Diyos, gagawin niya. No. Binibigyan tayo ng permiso to create our own miracles. By not being a spectator, but a participator sa ginagawa ng Diyos. We play the game of life. Di tayo magpapatay-patayan. Di tayo maghihintay. Kung hindi tayo lalaban, we win against sickness. Katulad ng babaeng ito, she kept her hopes alive. Siyang babae, laging naroon yung pananalig at paniniwala na someday, somehow, itinaglalarawan ng kanyang hindi bumibitaw na pag-asa kahit kokonti na ang pag-asang ito. If given the chance na mayroong mga doktor na magpapagaling sa kanya, pila kagad siya sa mga doktor na yon. Hindi mo siya masisisi. Because gusto niyang gumaling. Kaya nga napakarami niyang doktor na pinuntahan. Hindi siya nagsasawa sa second opinion. Hindi siya nagsasawa sa third opinion. Hindi siya nagsasawa sa gamot ng isa. Hindi siya nagsasawa na subukin ito, gamot ng ganito. Itong gagawin niya, panibagong doktor, panibagong payo. The Bible tells us lahat yan, sinunod niya. Because ibig niyang mawakasan yung kanyang kamiserablihan at yung kanyang kahirapan sa sakit na ito. And this is how we can create our own miracles. We must keep our hopes alive. What is our hope? Our hope says, baka ito na. At hindi dapat mawala yon. Baka ito na. Ang babaeng ito, baka ito na. Sabi niya, baka ito na yung doktor na magpapagaling sa akin. Baka ito na yung gamot na iinumin ko para ako'y gumaling. Baka ito na. So yung pagkakaroon niya ng pag-asa na someday, some way, somehow, siya katulad ng babae rin na inilarawan sa Biblia na makita niyang kaguluhan ng kanyang buhay sa kanyang unang naging asawa. Okay? Diniborsyo siya, then another guy come in. Siyang lalaki na naman na lumapit sa kanya, gusto na naman siyang pakasalan. Ang babae nagsabi, let me try again, baka ito na. And then pagkatapos, hiniwalay na naman siya. Nagkaroon siya ng pangatlong asawa. Inibig na naman siya, minahal na naman siya. Papakasalan siyang muli. Sabi niya, baka ito na. Hindi siya nagsawa, baka ito na. And then nakapang-apat na pang-asawa na hiniwalay yan sa uli. Ang babae, hindi nawawala ng pag-asa. She kept her hope alive that maybe next time, at napakahalaga noon. Fifth time, sixth time, ganun din. Hanggang sasabi niya sa pang-anim, ayaw ko muna ng mag-asawa muna. Ano na lang? Live-in muna. Wala na muna yan, tsaka na lang tayo magpakasal. But naroon pa rin yung kanyang pag-asa. Maybe itong pang-anim na ito, ito na. Ito na yung pinakahihintay ko. See, that is hope. That is faith. See, ang pag-asang ito hindi dapat mawala sa atin. If there is a miserable situation sa ating buhay for quite so long, and you say, hanggang dito na lang ba? You must keep your hopes alive. We must become prisoners of hope. Nakatali ka na sa pag-asa that maybe this time, maybe next time, ito na. Staying in hope and being positive na maybe ito nang si Jesus na ito na dumarating ang aking pag-asa. Maybe, pag nilapitan ko siya. At pag nilapitan ko, alam ko gagaling ako. Amen? Mabuti na tayo ay mamag-asa. Mabuti na tayo maging positive. Despite of the fact na nasa kamiserablihan na tayo ng buhay, we stay positive. Mamag-asa. Kung mabiguman, so what? Sabi ng isang tao, and I want you to take this. Sabi niya, pagiging positibo at pagiging negatibo. Ang positibong tao mamamatay din. At ang negatibong tao ay mamamatay din. Sabi ng iba, ay bakit ka pa magiging positive? Isang taong positive, yung pagiging positive niya, isang araw mamatay din siya. Hindi naman mangyayari yung kanyang sinasabing pagiging positive niya.
Yung negative, mamamatay din. So what? 4, huwag magiging positibo. May diferensya ba? Meron. Kahit hindi nangyari, ang isang positive person, sabi niya, ang positive na tao ay namamatay na nakangiti. Ang negative na tao, mamamatay na nakangiwi. It's good to be positive. So, babaeng ito, she was quite positive. Yung palipat-lipat niya sa kanyang buhay, hindi sa mga doktor, hindi siya tumitigil. Why? Yung kanyang kabuhayan, naubos na. Bakit hindi siya tumitigil? Simple. Namamag-asa pa siya, but someday, somehow, in some way, siya'y gagaling. At ng mga, meron nang dumating sa kanyang balita na mga pinagaling ng Panginoong Jesus, nagpasya siya. I'll take responsibility for my own miracles. Nagpasya siya, napupuntahan niya ang Panginoong Jesus at gagawin niya ang isang bawal. Bawal kasi na siya hipuin. Lalo nang siya ang manghihipo sa laylayan ng damit. Yung ang damit niya, bawal hipuin nung mga kasama niya sa bahay. Sabi rin sa Bible siya pa yung hihipo. Di parang ikay nag-i-spread nung sakit. Gagawin niya ang lahat para gumaling lang siya. And the Bible tells us, yung kanyang kamay ay ginamit niya to create her own miracles. Sabi niya, hihipuin ko yung laylayan ng damit niya at pag nahipo ko ito, gagaling ako. Remember, wala na si Jesus, malayo na. Remember na napakarami ng mga tao. For some people, they would easily give up. For some people, maaaring palampasin na ang Panginoong Jesus. Maybe next time na lang siguro. But then, she made a decision. This day, I'm going to create my own miracles. Ang kamay nito nagre-represent ng kanyang paniniwala at pananalig. Ang kamay na ito ay nagsisimbolo ng kanyang pagnanasang gumaling. At ginamit niya ang kamay na ito upang hipuin ang Panginoon. And through yung hands niya ang nagbigay ng miracle sa kanya. Remember? Because when Jesus Christ said, hanapin niyo yung tao na humipo sa akin. Sabi nila Peter, Lord, ang daming tao. Paano namin malalaman? Merong lumabas na bisa sa akin, hanapin niyo. At nang iniharap sa kanyang babae, tinamin, ako po yung humipo sa inyo, Panginoon. Ang sabi ni Jesus sa kanya, your faith, it's not my faith. Kasi wala nga siyang alam Pansinin po ninyo. Wala mang Panginoong Jesus. Walang alam ang Panginoong Jesus. Amen? Your faith has healed you. Sabi niya, yung paniniwala mo, yung pananampalataya mo, nagpagaling sa'yo. Jesus is giving us permission to create our own miracles. Remember Mark 11? Ang permisyong ito'y maliwanag. Mark 11:22, 23, 24. Ang sabi ng Bible, whosoever, sabi niya, have faith in God, whosoever shall say to this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but believe that those things which he said shall come to pass. He shall have whatsoever he said. It is a miracle na ang mountain ay paalisin mula ron sa lugar na ito at pumunta ka sa kabila. But Jesus said, I give you the permission to move mountains. I give you the permission to perform your own miracles. I give you permission to create your own miracles. What is the miracle na sinasabi dito sa Mark 11? He said, whatsoever you said, it shall come to pass. That's a miracle.
Sabi niya, kung ano man yung sinasabi mo na pinapanampalatayanan mo, I give you the permission. You can create whatever you said. Ano man ang sabihin mo? If you believe, and you will not doubt in your heart, you shall have what you say. Mapapasaya yung sinabi mo. Yung sinasabi mo na pinapaniwalaan mo, na ine-express ng iyong puso, lumalabas mula ron sa iyong puso, i-express ng iyong mga labi. Sabi ni Jesus, I give you permission because He said, whosoever. Sino man. There is now an open gate para sa bawat isa atin na pinapapasok tayo ng Panginoon na sinasabi niyang, whosoever. Sino man, sabi niya, nagagamit ng kanilang paniniwala at pananalig sa kanilang puso at ilalabas nila sa kanilang bibig. Sabi ng Panginoon, whosoever. Ibig sabihin, kahit sino. The gate is now open. Bukas na ang pintuan. Pwede nating pasukan yung pribilehiyong ito na binuksan ng Diyos para sa atin na sinasabi niya, kahit ano na iyong pinananaligan mula sa iyong puso, God gave us the permission to create our own miracles. If I want to change the mountains, if I want to overcome problems, if I want them to stay out of my way. Amen? Sabi, you can create your own miracles. When Jesus prayed, na itinuro niya sa mga tao, sabi niya, nanalangin siya, then mga tao yung nagsabi sa kanya, sabi ng mga alagad, Lord, turuan mo naman kaming manalangin. He said his prayer, ito'y matindi because some people sometimes binibigyan importansya. When He said, give us this day our daily bread, forgive us our debts as we forgive us our debtors. Lead us not into temptation. Deliver us from evil. Deliver us from evil. Sabi niya, Lord, wag mo kami papayagan na pumasok dyan sa mga tukso. Wag mo kami papayagan. Wag mo kaming, deliver mo kami. Wag mo kaming papabayaan na kami makapasok dyan sa mga yan. Ligtas mo kami mula roon sa mga gawa ng kaaway. That's prayer. Nasabi ng Panginoon, we have to pray. Amen? You see, some people will say, it's impossible na lahat malalampasan natin sapagkat ang sabi, sabi, deliver us from evil. But there was one man na nagpray sa Chronicles 4:9. His name is Jabez. At ang sabi si Jabez ay nanalangin, Lord, ayaw ko nang pumasok sa kahirapan, sa sitwasyon na sabi niya, Lord, ayoko na ng pain sa buhay. Ayoko na magkaroon ng sakit sa buhay kahit kailan. Nilagay sa Bible, God granted the request ni Jabez. Sabi niya, ayoko na ng sakit. Ayoko na ng pain. Deliver me from pain. Keep me from evil. Sabi niya, alisin mo ako rito. Ayoko nitong evil na dumarating sa aking buhay. Ayoko ng kalamidad. Ayoko ng calamity sa akin. Ayoko ng evil. Ayoko ng bad things sa buhay ko. I don't want pain anymore. And the Bible tells us God granted the request of Jabez. You see, if it's not in the Bible, we cannot believe. But this is in the Bible. Kinuha ito ng Panginoong Asus. Ginawa niyang pattern ng prayer. Panalangin niyo, sabi niya na huwag kayong papasok sa masama. Lead us not into temptation and deliver us from evil. Prayer ni Jabez yan. Deliver me from evil. And God says, God granted the request of Jabez. You see, if we can believe, God gave us the permission. I want to create my own miracles. God says, yes, I give you permission to create your own miracles. Amen? Ikaw ang gagawa ng sarili mong himala. Pinagkaloob ng Panginoon sa atin niyang permiso. Amen? May permiso ka na sa Diyos na gumawa ng sarili mong himala. That if times are hard, you can raise up your hands to God, i-connect ang hands na ito sa spiritual world, sa invisible world, kung saan naroon ang kapangyarihan ng Diyos, and touch the spiritual world with His hands. Your hands are your connection to God. Just like kay Moses na itinaas ito, with faith in God, you can touch the supernatural with His hands. We can pray with raised up hands
And we can create our own miracles. Sino nagdidikta ng labanan para siya'y magwagi sa panahon ni Moses? Hindi ang Israelita. Hindi rin ang Diyos ang nagdidikta ng labanan. Si Moses. Because sabi niya, kapag binaba ni Moses, natatalo sila. Si Moses ang nagdidikta ng labanan. Kayo rin ang nagdidikta ng labanan sa buhay ninyo. Kayo ang magdidikta at may responsibilidad sa labanang ito. Because binigyan kayo ng permiso ng Diyos to change any kind of a situation sa buhay natin by using our hands. Our hands that reach out to God sa Kanyang kapangyarihan, and our hands na mayroong real power physically upang mabago ang ating mga sitwasyon, ang mga sakit ay gumaling, ang ating mga businesses ay mag-prosper, yung ating mga careers or whatever parts of our body ay ayusin ng Panginoon. We have this in our hands. Amen? And God gave you the power to create your own miracles. Amen? Sabihin nga natin, with His hands, I have power to create my own miracles. Sa kamay na ito, narito ang kapangyarihan para gumawa ng mga himala. Amen? Use those hands. Father, salamat po sa iyo. You are good. Salamat po sa iyong permiso na binigay sa amin na kami mag-create ng aming mga sariling himala sa buhay namin. Just like that lady na aming pinag-aralan, just like Moses when he raised up his hands in prayer unto God. Just like Paul na nagsasabing, when you lift up your hands, do not doubt. Pray without doubting. And Lord, salamat po ng kamay nito ay may kapangyarihan na magbago ng aming mga situation. So Father, these hands that reach out to you in prayer, these hands that touches and whatever we touch, then they shall be blessed. You said, I will bless the works of your hands. So mga kamay nito, gagawa ng sarili niyang himala. You said, you will bless the work of our hands. Gagawa ang mga kamay nito, magpapasya kami, nasa aming kamay ang himala sa buhay namin. And Lord, salamat po sa iyo. Kinukuha namin ang responsibilidad na yan. Nasa amin ang himala sa buhay namin. Kami ay binibigyan ng permiso na kami ang magpasya kung may himalang darating sa aming buhay. We just want to say thank you for this permission. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. Hallelujah. Praise the Lord.